July 9, 2026 nang ipasakamay ng Tourism Infrastructure Enterprise Zone Authority o TIAZA ang tatlong tourist first aid booth sa Baguio City. 4.7 million pesos ang halaga ng bawat first aid booth. Ayon sa Baguio City website, ang naturang pasilidad mayroong mga kagamitan gaya ng Automated External Defibrillator o AED, first aid kits, stretcher, maging CCTV camera. Patatakbuhin din ito gamit ang mga solar panels. Yun lang, mag-iisang buwan matapos ang turnover ceremony, hindi para umano ito nagagamit sa mga emergency cases na nangangailangan sana ng paunang lunas. Saksi dito ang tinderang si Miriam at tauhan ng isa sa mga biking concessionaire na si Ronald. Madalas daw kasi silang makakita ng insidente sa lugar, lalo na kung magkabanggaan ang mga turista sa biking area. Maganda raw sana kung nagagamit ang pasilidad para mabigyan ng paunang lunas ang mga biktima habang naghihintay ng saklolo. Hindi pa naman sa ngayon. Pero nung dumating yan, hindi pa. Nandyan lang, mas malapit. Kasi hindi pa nagagamit yan eh. Kahit isa di pa nagamit. Pagkadismaya rin ang daramdaman ng isang netizen matapos hindi magamit ang tourist first aid booth. Kwento niya na aksidente ang kanyang pamangkin habang naglalaro sa children's park. Nagdugo raw ang ilong nito, kaya naman dali-dali silang pumunta sa first aid booth para sana mabigyan ng paunang lunas ang pamangkin. Yun lang, nang tanungin ng security guard, sinabi nitong ang first aid booth para lang daw sa mga stroke patient. Wala rin daw first aid kit. Ang hinaing na ito, personal naming inilapit sa tanggapan ni Attorney Renan Diwas ng City Environment and Parks Management Office. Mula City Hall, kasamang kanyang staff, personal naming binisita ang first aid booth. Dapat ang training ng mga personnel natin ay face to face. Pero baba, ayan. Binuksan din ang naturang pasilidad. Doon, makikita ang AED, stretcher. Mayroon ding first aid kit, gaya ng ice pack, povidone iodine, alcohol pad, bandage, maging paracetamol. Meron tayong ice pack, meron din tayong gauze pad, kung ito yung mga iniisip ng mga tao. Yun lang, bagamat halos kompleto ang gamit pang first aid, aminado ang City Environment and Parks Management Office o CEPMO na hindi pa fully operational ang pasilidad at ang nangyari noong July 9, ceremonial turnover pa lamang. Nagkulang siguro kami is that hindi namin nasabi na yung ceremonial turnover, yun yung pag-turnover pala nung palang nung mga kwan na yun, booth na yun, para i-start na igawa. Okay. Pero since kwan kasi siya, good siya, meaning to say nakakwan na siya eh. Parang ilalagay na lang, no? Nilagay nila, pero may mga other components pang kailangan ilagay doon. Patunay raw dyan ang hindi pa gumaganang boto na ito na nakakonekta sa Smart Command Center ng Baguio. At ang malala, ang pasilidad, wala pa palang energy source. Pero sa ngayon, linawin lang natin, hindi pa operational to kahit papindutin ko yung sir, wala pang sasagot sa akin. Yan. So, dito tignan nyo, hindi pa siya pa. Wala pa siya, hindi pa siya. Kasi itatayo pa lang nila yung kanya, yung power source niya. Marami pa raw deliverables ang TIAZA bago tuluyang maging operational ang pasilidad. We're not denying na kasi expectation is expectation. Yes, sir. And those are valid expectations naman ng mga tao. We hear that, no? Pinapakinggan namin kung ano yung mga sinasabi ng tao. And definitely ang improvement naman ng mga ganito, hindi siya perfect agad-agad, no? That's why nasa sa amin din na nandito sa government kung paano ito mas maging effective. Sa ngayon, nakikipag-ugnayan ng CEPMO sa kontraktor ng TIAZA upang maisaayos ng pasilidad at maging operational na ito. Pangako naman ng City Environment and Parks Management Office Head, Attorney Renan Diwas, na sa August 15, magiging maayos na ang pasilidad. Jose Robert Inventor, Nation on the Move!